Magandang araw, mahal kong kapatid sa pananampalataya, at sa iyo na naghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Maligayang pagdating sa ating espasyo ng pag-asa, pagbabago, at malalim na pagtuklas. Alam mo ba, may mga pagkakataon sa buhay natin na parang nakatali ang lahat. May mga buhol na napakahirap kalagan. Bawat isa sa atin ay may mga sandali na pakiramdam natin ay nag-isa tayo sa ating mga problema, na parang walang ibang makakaunawa sa bigat ng mga buhol na bumubuo sa ating buhay. Minsan, ang buhol ay nasa ating pananalapi, pilit na gumagapang kahit anong pilit nating itulak. Minsan, ito ay nasa ating mga relasyon, puno ng pagkalito, sakit, at paghihiwalay. Kung minsan, ang buhol ay nasa ating kalusugan, tila hindi mapapagaling, paulit-ulit na sumusubok sa ating pananampalataya. At kung minsan naman, ang pinakamahirap na buhol ay nasa ating sariling puso, puno ng takot, pagdududa, at kawalan ng pag-asa. Pero heto ang gusto kong sabihin sa iyo kaagad, nang walang paligoy-ligoy, may solusyon. Mayroong isang daan upang kalagan ang mga buhol na yan. Hindi ito isang mabilisang solusyon, hindi ito isang magic trick, kundi isang proven at napakalakas na landas na libo-libo na ang nagpatunay. At sa mga susunod na minuto, ipapakita ko sa iyo kung paano ito gumagana, paano ito makakapagpabago ng iyong buhay, at paano mo makakamit ang kapayapaan at kalayaan na matagal mo nang hinahanap. Kung nakikita mo ang iyong sarili sa mga salitang ito, kung may buhol ka sa buhay mo na gusto mong kalagan, kung handa ka nang magbuka sa isang bagong pag-asa, manatili ka sa akin, dahil ang mensaheng ito ay para sa iyo. Tara, lakbayin natin ang landas na ito ng magkasama. Alam mo, ang buhay ay parang isang mahabang lubid. Sa simula, makinis ito, walang gusot. Pero habang lumilipas ang panahon, sa bawat pagsubok, sa bawat pagkakamali, sa bawat desisyon na tila mali, unti-unting nabubuo ang mga buhol. Maliit lang sa simula. Isang hindi pagkakaunawaan sa pamilya, isang kaunting pagdududa sa sarili, isang hamon sa trabaho. Pero kapag hindi ito napansin, hindi natin alam, unti-unti itong lumalaki, humihigpit, nagiging isang malaking kusot na mahirap ng kalagan. At doon tayo napapaisip, paanong nangyari ito? Paano ko ito kakalagan? May pag-asa pa ba ako? Naalala ko ang kwento ni Aling Nena. Si Aling Nena ay isang matatag na ina na mag-isang pinalaki ang kanyang 3 anak. Napakabuti niya, napakasipag. Pero may isang buhol na halos lumunod sa kanya. Ang kanyang panganay na anak na lalaki, si June, ay nalulong sa droga. Sa loob ng maraming taon, naging bangungot ang buhay ni Aling Nena. Ang bawat sentimo na kinikita niya sa paglalabada, nauwi lang sa bisyo ni June ang bawat pangarap niya para sa kanyang anak, tila gumuho. Ang kanyang puso, punong-puno ng kirot at takot. Sinubukan niya ang lahat, pagpapayo, pagbabanta, pagmamakaawa, pagpapagamot, pero walang nagbago. Ang buhol sa puso niya ay unti-unting humihigpit, sinasakal ang kanyang pag-asa. Pakiramdam niya, nanginginig na ang kanyang mga tuhod sa bigat ng problemang ito. Siya ay isang ina na nagmamahal, pero nawawalan na ng pag-asa. Ang kanyang kwento ay kwento ng maraming mga magulang sa mundo na pilit na gumagapang sa dilim, naghahanap ng kakarampot na sinag ng liwanag. At ang tanong na bumabalot sa isip ni Aling Nena ay ang tanong na bumabalot din sa isip ng marami sa atin, saan ka hihingi ng tulong kapag ang lahat ng pantaong solusyon ay tila wala ng saysay? Saan ka pupunta kapag ang bigat ng problema ay tila mas mabigat pa sa iyong kakayahan? Dito, mahal kong kaibigan, dito pumapasok ang isang katotohanan na hindi lang teorya, kundi isang karanasan na libo-libo na ang nagpatunay. Isang katotohanan na mas matanda pa sa atin, mas malalim pa sa ating pag-unawa, at mas makapangyarihan pa sa anumang buhol na maaaring itapon ng buhay sa ating harapan. Ito ay ang banal na rosaryo. At hindi lang basta rosaryo, kundi ang rosaryo na iniaalay sa mahal na Birhen, lalo na sa ilalim ng titulo na Maria, tagapagkalag ng mga buhol o Our Lady, Undor of Knots. Ngayon, bago ka magduda o mag-isip na ito ay para lang sa mga relihiyoso, pakinggan mo ako sandali.
Hindi lang ito tungkol sa relihiyon, kundi tungkol sa koneksyon. Tungkol sa pagbubukas ng iyong sarili sa isang kapangyarihan na mas dakila kaysa sa iyo, isang kapangyarihan na may kakayahang i-transform ang anumang sitwasyon. Ang rosaryo, sa pinakapayak na paliwanag, ay isang panalangin. Pero hindi ito basta panalangin. Ito ay isang paglalakbay. Ito ay isang paglalakad kasama si Maria, ang ating ina, na siyang pinakamalapit na nilalang sa ating Panginoong Hesus. At ano ang ginagawa ni Maria? Siya ay namamagitan. Siya ay nagiging tulay sa pagitan ng ating mga hinaing at ng puso ng Diyos. Maraming nagsasabi na ang rosaryo ay paulit-ulit. Boring. Walang saysay. Hindi ito para sa modernong panahon. Pero hayaan mong baliin ko ang paniniwalang iyan. Sa neuroscience, may tinatawag tayong T-pattern interrupt at repetition for focus. Ang paulit-ulit na pagdarasal ng rosaryo ay hindi lang pag-uulit ng mga salita, ito ay isang pagninilay-nilay. Habang dinarasal mo ang mga ama namin, Aba Ginoong Maria, at luwalhati, at habang ninilay-nilay mo ang mga misteryo, ang iyong isip ay unti-unting nahuhulma. Ang ingay ng mundo ay humihina. Ang mga takot at pagdududa ay unti-unting nawawala. At ang iyong puso ay nabubuksan sa tinig ng Diyos. Ang repetition na ito ay lumilikha ng isang estado ng kalmado, isang meditative state, kung saan ang iyong utak ay nagiging mas receptive sa kapangyarihan ng pananampalataya, at ang iyong kalooban ay mas handang tanggapin ang solusyon na mula sa itaas. Para kay Aling Nena, sinabi sa kanya ng kanyang kapitbahay ang tungkol sa nobenang Maria, tagapagkalag ng mga buhol. Sa simula, nagduda siya. Rosaryo? Ano ang magagawa ng rosaryo sa pagkalulong sa droga ng anak ko? Pero sa kawalan ng iba pang pagpipilian, sinubukan niya. Gabi-gabi, hawak niya ang kanyang lumang rosaryo, at sa bawat butil, ipinapanalangin niya ang pagkalag ng buhol sa buhay ni June. Sa unang linggo, wala siyang naramdamang pagbabago. Sa ikalawang linggo, pakiramdam niya ay nagsasayang lang siya ng oras. Pero sa ikatatlong linggo, may nangyari. Hindi sa kanyang anak, kundi sa kanyang sarili. Unti-unting nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Ang takot na kumukulong sa kanya ay tila humupa. Nagsimulang makatulog siya ng mahimbing. Ang pag-asa, isang damdamin na akala niya ay matagal nang namatay sa kanya, ay unti-unting nagliyab muli. Nakaramdam siya ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Nagpatuloy siya sa pagdarasal, hindi dahil sa nakita niyang pagbabago kay John, kundi dahil sa pagbabagong nararamdaman niya sa kanyang puso. At iyan, mahal kong kaibigan, iyan ang unang hakbang sa pagkalag ng anumang buhol, ang pagbabago ay nagsisimula sa loob natin. Ang kwento ni Aling Nena ay isa lamang sa libo-libo. Mayroon akong narinig na kwento tungkol sa isang mag-asawa na halos maghiwalay na. 10 taon silang kasal, at ang kanilang pagmamahalan ay natakpan na ng pagkalito, tampuhan, at kawalan ng komunikasyon. Ang kanilang relasyon ay puno ng mga buhol ng pagdududa, pagtatampo, at mga salitang hindi nasabi. Sa puntong iyon, sinabi ng asawang lalaki, si David, sa kanyang asawa, si Lisa, hindi ko na kaya. Sumuko na ako. Pero si Lisa, na nakarinig tungkol sa debosyon sa mahal na birhen na tagapagkalag ng mga buhol, ay ayaw sumuko. Hindi niya pinilit si David na sumama sa kanya. Sa halip, araw-araw, nang tahimik, niluhod niya ang kanyang sarili at dinasal ang rosaryo, ipinapanalangin ang pagkalag ng buhol sa kanilang pagsasama. Ang buhol ng pagkamakasarili, ng pagmamalaki, ng kawalan ng pagpapatawad. Hindi niya pinilit ang mga bagay, hindi siya nagalit. Nagdasal lang siya. Sa bawat butil ng rosaryo, inialay niya ang isang bahagi ng kanilang relasyon. At unti-unti may nangyari. Isang gabi, matapos ang halos 2 buwan ng pagdarasal ni Lisa, lumapit si David sa kanya. Hindi siya galit, hindi siya malamig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, niyakap niya si Lisa. At sinabi niya, hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, gusto kong subukan ulit.
Gusto kong ayusin ito, Lisa. Nagulat si Lisa, nagalak, at nagpasalamat sa Diyos. Ang buhol sa kanilang relasyon ay hindi kaagad nakalag, pero ang unang himala ay nangyari, ang paglambot ng puso ni David, ang pagbubukas ng pinto sa muling pagtatangka. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng rosaryo, hindi lang ito nagbabago ng mga pangyayari, kundi nagbabago rin ito ng mga puso. Ngayon, tanungin mo ako, paano ito nangyari? Ano ang sikreto sa likod ng kapangyarihan ng rosaryo? Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Ang rosaryo ay hindi lang isang panalangin, ito ay isang disiplina. At ang disiplinang ito ay may malalim na epekto sa ating utak, sa ating damdamin, at sa ating espiritu. Una, ang pagdarasal ng rosaryo ay lumilikha ng isang safe space sa iyong isip. Kapag ginagawa mo ito, ang iyong utak ay naglalabas ng mga neurochemicals na nagpapababa ng stress, tulad ng GABA, at nagpapataas ng kapayarihan ng pagpapahinga. Ang ritmo ng pagdarasal, ang paghawak ng mga butil, ang pagtuon sa mga misteryo, lahat ito ay nagsasama-sama upang magdala ng isang kalmado na estado na bihirang nating maranasan sa ating mabilis na mundo. Ito ay tulad ng isang mini meditation na nakaangkla sa iyong pananampalataya. Kapag kalmado ang iyong isip, mas malinaw kang makakaisip. Mas magiging receptive ka sa mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ikalawa, ang rosaryo ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya. Sa bawat Aba Ginoong Maria, iniisip mo si Maria, ang yani ng ating Panginoon. Iniisip mo ang kanyang pagiging mapagpakumbaba, ang kanyang pagtitiwala sa Diyos, ang kanyang walang hanggang pagmamahal. At sa pagmuni-muni mo sa mga misteryo, ang joyful, luminous, sorrowful, at glorious, binabalikan mo ang buong kwento ni Kristo, mula sa kanyang pagsilang hanggang sa kanyang pagkabuhay na mag-uli at pag-akyat sa langit. Ang paglalakbay na ito ay nagpapaalala sa iyo na ang Diyos ay nasa kontrol, na ang pag-asa ay laging nariyan, at na ang pagmamahal ay laging nagtatagumpay. Ang reinforcement na ito ng kwento ng kaligtasan ay nagpapakain sa iyong espiritu, pinapalakas ang iyong kalooban, at nagbibigay ng matibay na pundasyon sa gitna ng iyong mga pagsubok. Ang pananampalataya na ito, kaibigan, ay hindi lamang isang paniniwala, ito ay isang lakas. Ikatlo, ang rosaryo ay nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Si Maria, ang ating ina, ay laging nariyan upang mamagitan. Isipin mo, sinasabi natin, ipanalangin mo kami, Santa Maria, Ina ng Diyos, ngayong kami ay makasalanan at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Hinihiling natin ang kanyang tulong. At bilang isang ina, alam mo na ang isang ina ay gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Si Maria ay ang pinakamabuting ina, at siya ay nakikinig sa bawat hinaing. Ang kaalaman na mayroong isang ina sa langit na nagmamalasakit, na laging handang ilapit ang iyong mga panalangin sa kanyang anak, ay isang napakalakas na emosyonal na angkla. Binibigyan ka nito ng kapayapaan, ng katiyakan, at ng isang malalim na sense of belonging. Hindi ka nag-iisa sa iyong mga buhol. Mayroong isang buong hukbo sa langit na kasama mo sa iyong laban. May isa pang kwento akong gusto kong ibahagi sa iyo, isang kwento ng isang batang profesional na si Mark. Si Mark ay napakasipag, matalino, at ambisyoso. Pero may isang buhol sa kanyang karera na tila hindi niya makalad. Matagal na siyang nagtatrabaho sa isang kumpanya, umaasa sa promosyon, pero lagi siyang napapabilang sa listahan ng not yet. Nagsimula siyang makaramdam ng kawalan ng halaga, ng pagdududa sa kanyang kakayahan. Ang buhol sa kanyang puso ay ang buhol ng insecurities, ng pakiramdam na hindi siya sapat. Nagsimula siyang mawalan ng gana sa kanyang trabaho, ang dating sigla ay napalitan ng pagkabagot at pagkadismaya. Isang araw, nakita niya ang isang maliit na larawan ng Our Lady on Door of Notes sa opisina ng isang kaibigan. Kinuwento ng kaibigan niya ang debosyon, at sa pag-aalinlangan, sinubukan ito ni Mark. Araw-araw, bago magsimula ang trabaho, sa loob ng 5 minuto, dinarasal niya ang isang bahagi ng rosaryo. Inilalagay ang lahat ng kanyang mga alalahanin sa karera, ang kanyang mga takot, ang kanyang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, sa mga kamay ni Maria.
Hindi siya humingi ng agarang promosyon. Humingi siya ng kalinawan, ng kapayapaan, at ng lakas na tanggapin ang kalooban ng Diyos para sa kanya. At dito, naganap ang isang nakakagulat na turn. Hindi siya na-promote sa loob ng kumpanyang iyon. Sa halip, sa loob ng ilang linggo ng kanyang pagdarasal, may nakita siyang job opening sa ibang kumpanya na perpektong tugma sa kanyang mga kakayahan at adhikain. Sa simula, nag-aalangan siya. Pero dahil sa kapayapaan na naramdaman niya sa kanyang pagdarasal, kinuha niya ang pagkakataong iyon. At doon, sa bagong kumpanyang iyon, hindi lang siya na-promote, kundi nakita niya ang kanyang sarili na umuunlad, nagiging mas masaya, at nakikita ang kanyang potensyal na umabot sa pinakamataas. Ang buhol sa kanyang karera ay hindi kinakalag sa paraan na inaasahan niya, kundi sa isang mas maganda at less makapangyarihang paraan na nagbukas ng mga bagong pinto para sa kanya. Ito ang biyaya ng rosaryo. Minsan, hindi lang ito kumakalag ng buhol, kundi nagpapalit din ito ng mga landas patungo sa isang mas mabuting kinabukasan. Ngayon, kung nagtataka ka kung paano mo ito sisimulan, o paano mo ito i-apply sa iyong buhay, simple lang. Hindi mo kailangan ng komplikadong ritual. Ang rosaryo ay simple, accessible, at makapangyarihan. Una, maghanap ng isang rosaryo. Maaaring ito ay luma na, maaaring bago, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang intensyon mo. Pangalawa, maghanap ng tahimik na lugar kung saan ka makakapagdasal ng walang abala. Maaaring sa iyong kwarto, sa hardin, o kahit sa bus habang ikaw ay nagko-commute. Ang importante, makakapag-focus ka. Ikatlo, sa simula ng iyong rosaryo, sabihin mo ang iyong intensyon. Ilahad mo ang iyong mga buhol kay Maria. Halimbawa, mahal na ina, iniaalay ko ang rosaryong ito sa iyo, upang kalagan mo ang buhol sa aking pananalapi, o mahal na Birhen, tulungan mo akong kalagan ang buhol ng galit sa aking puso, o Maria, tagapagkalag ng mga buhol. Ipinapanalangin ko ang pagkalag ng buhol ng sakit sa aking katawan at ng buhol ng kawalan ng pag-asa sa aking kaluluwa. Magpakatotoo ka. Huwag kang matakot na ilahad ang lahat ng iyong takot at pagdududa. Siya ay ina mo. Ika-4, magnilay-nilay sa mga misteryo. Hindi lang ito basta pagdarasal ng mga salita. Sa bawat misteryo, isipin mo ang pangyayari sa buhay ni Jesus at Maria. Kung nahihirapan ka, basahin ang mga brief descriptions ng bawat misteryo. Hayaan mong ang mga pangyayaring ito ay magbigay sa iyo ng pananaw, ng lakas, at ng pag-asa. Ika-5, maging consistent. Ang pagbabago ay hindi nangyayari sa magdamag. Ang pagdarasal ng rosaryo ay tulad ng pagdidilig ng halaman. Hindi mo makikita ang bunga agad, pero sa bawat pagdidilig, lumalakas ang ugat, at unti-unting lumalaki ang halaman. Gawin itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Kung hindi mo kayang dasalin ang buong rosaryo sa isang upuan, dasalin ang isang misteryo lang o isang decade. Ang mahalaga ay ang iyong pagpupursige at ang iyong pagtitiwala. Ngayon, marahil ay iniisip mo, pero paano kung hindi ako sapat? Paano kung ang aking pananampalataya ay mahina? Mahal kong kaibigan, hindi mo kailangan maging perpekto para magsimula. Hindi mo kailangan magkaroon ng matibay na pananampalataya sa simula. Ang rosaryo mismo ang magpapalakas sa iyong pananampalataya. Ang mahal na Birhen ay hindi naghihintay ng perpektong tao, naghihintay siya ng isang pusong handang magbukas at magtiwala. Kaya't huwag kang mag-alinlangan. Simulan mo kung nasaan ka man. Ang paglalakbay ng 1,000 milya ay nagsisimula sa unang hakbang. At ang iyong paglalakbay patungo sa pagkalag ng iyong mga buhol ay nagsisimula sa iyong unang Ginoong Maria. Gusto kong magtanong sa iyo ngayon, habang tayo ay nagpapatuloy sa paglalakbay na ito, saan ka man nanonood ngayon, at kung ang mensaheng ito ay tumatama sa puso mo, ikomento mo sa baba. Sabihin mo kung saan ka nagmumula at kung ano ang buhol sa buhay mo na gusto mong ipanalangin. Ang bawat komento ninyo ay nagpapatunay na hindi tayo nag-iisa. Nagbibigay ito sa akin ng ideya kung paano pa ako makakatulong sa ating komunidad,
sa ating pamilya dito na sama-samang naglalakbay patungo sa pagbabago. Nakakatulong din ito para mas maunawaan natin ang bawat isa at makalikha pa ng mas marami pang inspiring na content para sa inyo. Ibahagi mo ang iyong puso. Hindi ka husgahan dito. Naalala ko ang isa pang kwento mula sa isang matandang lalaki na si Tatay Isko. Buong buhay niya, nagtrabaho siya ng husto para sa kanyang pamilya. Pero dumating ang isang buhol na hindi niya inaasahan, isang malalang sakit na nagpahirap sa kanya at sa kanyang mga anak. Ang buhol ay hindi lang sa kanyang kalusugan, kundi sa puso rin ng kanyang mga anak na nahihirapan sa pagtanggap ng kanilang sitwasyon. Ang buhol ng takot sa kamatayan, ng kalungkutan, ng pagkabahala. Si Tatay Isko, na dating masigla at palabiro, ay naging malungkutin at tahimik. May isang madre na bumisita sa kanila at binigyan siya ng isang rosaryo. Sinabi niya kay Tatay Isko na ialay ang kanyang mga sakit at takot kay Maria. Si Maria ang ina ng sakit, Tatay Isko, sabi ng madre. Alam niya ang iyong pinagdadaanan. Sa loob ng ilang linggo, hinawakan ni Tatay Isko ang rosaryo at dinasal ito, kahit na hirap na siyang magsalita. Sa bawat butil, iniaalay niya ang kanyang sakit, ang kanyang takot, ang kanyang pag-aalala para sa kanyang pamilya. Hindi niya hinihiling na gumaling siya, kundi humihingi siya ng lakas at kapayapaan para sa kanyang sarili at para sa kanyang mga anak. At sa huling mga araw ni Tatay Isko, may nangyari na himala. Hindi siya gumaling sa sakit, hindi ito ang himala. Ang himala ay ang pagbabago sa kanyang puso. Bumalik ang kanyang ngiti. Nakipagbiruan siya sa kanyang mga anak. Tinanggap niya ang kanyang kalagayan ng may kapayapaan. At sa kanyang huling hininga, hawak niya ang kanyang rosaryo, nakangiti, at ang kanyang mukha ay puno ng liwanag. Ang buhol ng takot sa kamatayan ay nakalag, at napalitan nito ng kapayapaan na higit pa sa pag-unawa. At ang kapayapaang iyon ay kumalat din sa puso ng kanyang mga anak na nakakita ng pag-asa sa gitna ng kalungkutan. Iyan ang kapangyarihan ng rosaryo, hindi lang ito nagbabago ng sitwasyon, kundi nagbabago rin ito ng kung paano natin hinaharap ang mga sitwasyon. Ang mensahe na ito ay hindi lang tungkol sa relihiyon. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pag-asa, ng pananampalataya, at ng pagtitiwala sa isang kapangyarihan na mas dakila kaysa sa atin. Ang rosaryo ay isang tool. Isang napakalakas na tool na ibinigay sa atin ng langit upang makayanan ang mga pagsubok, upang kalagan ang mga buhol, at upang matagpuan ang kapayapaan. Huwag kang sumuko sa iyong mga buhol. Huwag mong isipin na wala ng pag-asa. Ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin. At ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito sa mga buhol na iyong kinakaharap. Ang pinakamaganda sa iyo ay darating pa. Mayroon kang lahat ng kailangan mo sa loob ng iyong sarili upang harapin ang anumang hamon, lalo na kapag hawak mo ang kamay ni Maria sa pamamagitan ng banal na rosaryo. Tandaan, ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. Si Maria ay nagmamahal sa iyo. At kahit gaano kahigpit ang buhol, gaano kahirap ito kalagan, mayroong laging daan. At ang daang iyan ay madalas na matatagpuan sa tahimik na pagdarasal ng rosaryo, na iniaalay sa mahal na Birhen, ang tagapagkalag ng mga buhol. Simulan mo ngayon. Gawin mo ang unang hakbang. At panoorin mo kung paano unti-unting lumuluwag ang mga buhol sa iyong buhay, na nagbibigay daan sa kapayapaan, kalinawan, at isang bagong simula. Ngayon, itataas natin ang ating mga puso sa isang makapangyarihang panalangin. Nasaan ka man, kung kaya mo, ipikit mo ang iyong mga mata at isama ang iyong puso sa panalangin ito. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong kapangyarihan na walang katapusan, at sa iyong mga biyaya na bago sa bawat umaga. Salamat, O Diyos, sa pagbibigay sa amin ng aming mahal na ina, si Maria, upang maging aming tagapamagitan at tagapag-aliw.
Maria, Ina ng Diyos at Ina namin, ikaw na tagapagkalag ng mga buhol, lumalapit kami sa iyo ngayon ng may buong pagpapakumbaba. Alam namin na sa iyong paglalakbay sa lupa, naranasan mo rin ang mga buhol ng kawalan ng katiyakan, ng pag-aalala, at ng kalungkutan, ngunit sa lahat ng ito, nagtiwala ka sa kalooban ng Diyos. Ngayon, inilalahad namin sa iyo ang lahat ng buhol sa aming buhay. Lahat ng pagkalito, sakit, takot, at pagdududa. Para sa mga buhol ng mga relasyon na nasira, ng mga pamilyang nagkakawatak-watak, ng mga puso na puno ng galit at hindi pagpapatawad, o Ina, kalagin na sana. Hinihiling namin na ibalik ang pagmamahalan, ang pag-unawa, at ang kapayapaan sa bawat tahanan. Para sa mga buhol ng pananalapi na nagdudulot ng pagkabahala, ng utang na tila walang katapusan, ng kawalan ng trabaho at pag-asa, o Ina, kalagin na sana. Hinihiling namin ang iyong intercession para sa biyaya ng sapat na provision, ng kalinawan sa mga desisyon, at ng kapayapaan sa gitna ng kahirapan. Para sa mga buhol ng kalusugan na nagpapahirap sa aming katawan at espiritu, ng sakit na tila walang lunas, ng pagkapagod at kawalan ng enerhiya, o Ina, kalagin na sana. Hinihiling namin ang iyong kapangyarihan upang magbigay ng kagalingan, ng lakas, at ng pagtanggap sa iyong kalooban. Para sa mga buhol ng personal na pagdududa, ng kawalan ng halaga, ng mga nakaraan na nagpapabigat sa aming kasalukuyan, o Ina, kalagin na sana. Hinihiling namin na iyong punuin kami ng pagmamahal sa sarili, ng kumpiyansa, at ng pag-unawa sa aming tunay na halaga sa mata ng Diyos. Para sa mga buhol ng espiritual na pagdududa, ng kawalan ng pananampalataya, ng paglayo sa Diyos, o Ina, kalagin na sana. Hinihiling namin na iyong palakasin ang aming pananampalataya, na iyong ibalik ang aming pag-asa, at na iyong akayin kami pabalik sa yakap ng iyong anak, si Jesus. Mahal na Birhen, ikaw na puno ng biyaya, sa iyong mga kamay iniaalay namin ang bawat buhol. Naniniwala kami sa iyong kapangyarihan bilang tagapamagitan. Puno kami ng pag-asa na sa pamamagitan ng iyong intercession, ang Diyos ay gagawa ng mga himala sa aming buhay. Salamat, mahal na Ina, sa iyong walang sawang pagmamahal at pangangalaga. Gabayan mo kami, ilawan mo ang aming landas, at ilapit mo kami sa puso ng iyong anak. Ito ang lahat ng aming panalangin, na iniaalay namin ng buong puso, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, at sa pagkakaisa ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa iyo na nakasama ko sa panalangin ito, at sa paglalakbay na ito. Sana ay naramdaman mo ang kapayapaan at pag-asa na hatid ng mensaheng ito. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Ang kapangyarihan upang kalagan ang mga buhol ay nasa iyo, at lalo na sa tulong ng mahal na Birhen. Kung naramdaman mong may koneksyon sa iyo ang video na ito, at gusto mo pang makakita ng mas marami pang inspirational at transformative na nilalaman, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Pindutin mo rin ang bell icon para lagi kang updated sa aming mga bagong upload. Ibahagi mo rin ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na alam mong nangangailangan din ng pag-asa at inspirasyon. Malay mo, ang video na ito ang maging kasagutan sa kanilang matagal ng panalangin. At huwag kalimutang i-comment sa ibaba ang iyong mga buhol, ang iyong mga panalangin, at ang iyong mga karanasan. Gusto kong marinig ang iyong kwento. Gusto kong makilala ang ating komunidad na sama-samang lumalago sa pananampalataya at pag-asa. Patuloy tayong manalig, patuloy tayong magtiwala, at patuloy nating kalagan ang mga buhol sa ating buhay ng may pagmamahal at pananampalataya. Ang iyong paglalakbay ay mahalaga, at ang iyong pagbabago ay nakahanda na. Hanggang sa muli, mga mahal kong kapatid. Pagpalain kayo ng Diyos at ng mahal na Birhen. Paalam.